sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, O Lord God. Ikaw ang Diyos mula noon at hanggang ngayon at hindi ka po nagbabago, Panginoon. Lord, salamat sa paggising mo po sa amin sa umagang ito na muli, Panginoon, nasalayan po namin ang kagandahan at nalanghap po namin ang magandang hangin, Panginoon, upang sa ganon, hallelujah, malaya pa po namin gawin ang nararapat, Panginoon, sa iyo. Bago ang lahat, O Lord God, ako po humihingi ng kapatawaran sa nakita ng aking mata, narinig ng aking tainga, nasambit ng aking bibig. At ganun din po, Lord God, hallelujah, sa aking mga sinasabi, Panginoon. Patawarin mo po ako, Lord. Ako po'y lubos nagpapakumbaba. Hallelujah. Gabayan mo po ako sa oras na ito at bigyan mo po ako ng wisdom, knowledge, understanding upang sa ganun, tanging salita mula mang ugad ang mumutawi sa aking bibig. Lord, ano man gawa ng kaaway sa oras na ito, mga distraction man, ganun din po sa aking amo. Nawa, Panginoon, hindi po magtagumpay ang kaaway sa oras na ito, Lord. Lord, hallelujah, itinataas ka po namin sa oras na ito na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang maririnig sa araw na ito. Maraming salamat po, Lord God, sa iyo ang mataas na papuri. Sa pangalan mo, in Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah, mga kapatid. Hindrances of revival. Praise God. Hallelujah. Sa tanong, mga kapatid, ano po ang nasa inyong isip ngayon? Ano po ba ang hindrances na hindi mo ma-feel ang presensya ng ating Panginoon? Hindrances of revival na kahit gusto mo mababad ka sa presensya ng Panginoon, pero meron pong tinatawag na hindi mo talaga ma-feel, mga kapatid. Iniwan po, mga kapatid, pwede po kayo magsagot. Parang wala yata yung attention nyo ngayon na. Natutulog ba kayo? Bago po ang lahat, mga kapatid, maganda po talaga yung ating logo, no? Salamat po pala sa ating editress. Napakaganda ng logo. Yan, salamat po, kapatid, at napakalinaw pong ganda natin dyan, di ba? Nagliliwanag. Praise God. Wala po bang magsagot? Sige, mga kapatid. Akyat po kayo dito. Ay, ayoko nang magtanong, hindi naman sila sasagot. Ano? Ang sabi, ang sabi ko po, ano po, sa tingin natin, sa feeling natin, o sa isip natin, ano po ibang hindrances to revival? Sa inyong isip ngayon, ano po ba ang nakahadlang? Bakit hindi tayo na-revive o hindi tayo na-feel o hindi natin natanggap ang presensya ng Panginoon? Amen. Amen. Thank you. Praise God. Yan ang napakaganda, mga kapatid, na magtanong tayo bago tayo magsimula. At least man lang, meron na po kayong tinatawag na advantage dyan na nakikinig. Salamat po, Sister Christina. No? Praise God. Hallelujah. Ang iba din nag-message sa akin dahil din sa mga kasalanang nagawa. Yan. Thank you po sa pagsagot. Sister, dito po kay Brother Henry, siya po ay nagsagot. At ganun din po kay Sister Sister Angel, ayan, thank you po sa inyong mga pag-message. Ayan po ang sagot nila, mga kapatid. Praise God. Salamat po sa napakagandang sagot, mga kapatid. At tama nga naman, praise God. Hindrances of revival, mga kapatid. Number 1 talaga, sin. Kasalanan, mga kapatid. Ang tao nalayo sa Diyos dahil sa paglabag ng batas ng ating Panginoon. Ang naalala nyo po nung last natin na topic, tinatakil po natin, ano po ba ang kasalanan? No? Ano po ba ang kasalanan? Paglabag ng batas ng ating Diyos, mga kapatid. Amen?
Hallelujah. Paglabag ng kalooban sa ating Panginoon. Gumagawa tayo ng sarili natin, hindi na tayo sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yun po mga kapatid, ang example natin, dun po sa hindrances of revival mga kapatid. Sino ba ditong gustong ma-revive mga kapatid? Sino ba ditong gustong ma-renew? Yung dating kayong nag-iinit, mga kapatid, na gusto nyo na araw-araw nyo na makinig sa salita ng Diyos. Ayan, Sister Princess. Ay, Sister Angel. Okay? Praise God, Sister Malaya. Ayan, gustong-gusto natin yan, mga kapatid. Because, hallelujah, useless yung pag-join mo, mga kapatid, kung hindi mo i-desire na ma-renew ang inyong bagong lakas, mga kapatid. Amen? Kung yan lang naman ang pinuntahan mo dito na hindi mo talaga gusto na ma-revive ka mga kapatid, as useless. Amen? Useless mga kapatid na lagi lang tayo, Lord, umattend ka lang pero wala kang desire mga kapatid na matanggap mo yung revival na hinahanap mo mga kapatid. Hello? What is sin mga kapatid? Sin is transgression of the law. Ang sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Amen? Kaya mga kapatid, kahit gaano pa natin umawit mga kapatid, mayroon pa ring hindrances. Mayroon pa ring nakahadlang. Bakit? Hindi pa tayo nakahingi ng tawad. Hindi pa tayo nagpapatawad sa mga taong nakakasala sa atin. Nandun pa rin yung taas ng tingin sa ating sarili. Na akala ba natin mga kapatid, na tayo na ang tama lagi? Hindi pa ako nangasaba at nagsimula pa lang pala tayo mga kapatid. Okay. Number 1, hindrances of revival is sin. Dahil sa kasalanan. All unrighteousness is sin. Ang hindi tama na ginagawa natin is kasalanan. Lahat ng kalikuan ay kasalanan, mga kapatid. Hindi naman ligid, mga kapatid, sa atin dito kung ano po ang kasalanan. Baka sasabihin ko pa at masasabi nyo pang judgmental masyado, Sister Janie. No. Salita po ng Panginoon ang babasihan ko po. At hindi po ako magsasalita sa sarili ko lang kaalaman. Kaya mga kapatid, sa atin nga, lahat ng kalikuan ay kasalanan. 1 John chapter 5 verse 17, at may kasalanan na hindi ikakamatay. Pero pagdating sa panahon doon, hindi ka nga namamatay, pero namamatay na yung spiritual mo. Wala nang renewal. Wala na, hindi ka na nare-renew. Wala ka nang excitement na dati gusto mo na lagi kang mag-prayer. Oh yes, nandyan ka lang, pero present na lang. Marami yan. Aminin nyo mga kapatid. Huwag kayong magsinungaling. Kilala tayong lahat ng Panginoon. Nag-present ka nga. Pero hindi mo feel yung presensya ng Diyos. Yes, nandyan ka nga. Pero yung puso mo layo na. Ha? Kaya wala mo. Hindi, hindrances yan. Yung mga tinatawag na yan, mga kapatid, hindrances to revival. Amen? Present ka nga, yes. Nag-praise the Lord ka, nag-hallelujah ka. Pero ang tanong, kumusta ang puso mo ngayon? Wasak pa ba yan? Or wala na, mga kapatid. Kayo lang ang magsasagot ngayon. Number 1 pa lang po tayo, mga kapatid. Kaya sabi dito sa ating key verse na sinasabi, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Praise God. Darating talaga ang panahon, mga kapatid, na lalamig kayo sa gawain ng Diyos kung hindi kayo magpa-renew. At hayaan ninyo yung kasalanan yung manguna sa inyo at yung kahinaan ninyo yung manguna sa inyo at yung weaknesses nyo yung inyong bigyan ng halaga. Kaya kung anong weaknesses nyo, labanan nyo yan. Amen? Gusto natin mag-grow eh. Paano ba tayo mag-grow kung hindi tayo lalaban? Amen? Taas ang kamay mga kapatid, mga anak ng Diyos. Gusto kayo ma-revival. Huwag niyong hayaan na lalabas kayo sa isang BR mga kapatid na wala lang. Na wala lang kayong naintindihan. Na wala lang naman kayong na-take note na kahit isang verse mga kapatid dahil
Hallelujah! Hindi sa lahat ng panahon makarinig kayo sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi na sa Amos chapter 8 verse 11, napadalhan ko kayo ng kagutmanan, hindi kagutmanan sa tinapay, at hindi kauhawan sa tubig, kundi kauhawan sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag kayong magtaka. Araw-araw naman tayo, okay lang to. Parang nagiging na lang natin na, hallelujah, attend ka na lang ng attend, pero never mo namang sa buhay ang salita ng Diyos. At never mo naman, mga kapatid, na naramdaman ang presensya ng Diyos. Ano po pala talaga yung revival? Yung revival, mga kapatid, naramdaman mo yung presensya ng Diyos na kumikilos sa'yo na hindi mo ma-explain kung ano yun, mga kapatid. At nandoon yung saya. At pag ang ano doon, mga kapatid, ang resulta, na iba ka na. Amen? May pagbabago ka na. Na hindi mo man sinasabi na ganito ang gusto kong gawin, pero bigla ka na lang nagbago. Nagbago yung isip mo, nagbago yung pananaw mo, na kung sa dati, mga kapatid, okay, medyo mabigat ang salita ng Diyos at huwag niyo akong awayin dahil salita po ito ng ating Panginoon. Okay? Huwag niyo akong awayin kasi okay lang naman sa akin huwag hindi na ako makapag-word of God. Pero mga mabait naman sila, mga kapatid. Ayan. Nandyan pala yung na-invite natin, Sister Angel and Brother Bro. Ayan, mo. Ayan, thank you po. Huwag niyo akong awayin ha. Sabot-sabot, ragutan ninyo God. Alam ko naman hindi niyo ako away. Number 1 pa lang yun, sin, mga kapatid. Ano po daw ang sin? Ulitin ko po, dahil ito natatakil po natin dito, mga kapatid. What is sin? All unrighteousness is sin. Lahat ng hindi mabuti ay kasalanan. Number 3, whatsoever is so not of faith is sin. Yung hindi ka nanampalataya is kasalanan. Ba't lumipad na kayo sa number 9? Akyat kayo dito ba? Akyat kayo dito, mga kapatid. Maging totoo lang po ako ngayon sa pagdala sa salita ng Diyos. Wala po akong pinatamaan. Para po ito sa ating lahat. Unang-una po, ako po ang sinasabihan dito. Akyat, Sister Angel. Ayan, namimiss kita ba? Okay, number 4, know it to do good and do not eat not. Or, alam mo yung good, pero hindi mo ginagawa, ang sinasabi doon, kasalanan pa rin yun. James chapter 14, verse 17, sa nakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan. Praise God, ang ating topic po, hindrances. Hindrances. Praise God, hallelujah, okay. Sige, type ko na lang po, no? Okay, pasensya po kayo, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Sana kanina ko pa to yun, no? Kasi nadidistract tayo ba? Okay, hindrances of revival. Sige na po, ako na po ang magsulat. Hindrances of revival, key verse, key verse natin, Matthew, chapter 24, verse 13, verse 12 to 13 po. Mayroon naman nag-type dyan. Sino yung nag-type? Okay, hindi na ako mag-type. Ayan, praise God. Okay, may nag-type na dito. Nakita ko na eh. Topic, hindrances of revival. Okay, salamat po sa nag-type. Ayan, mga kapatid. Asaan ako? Number 1 pa pala. Sige, balik tayo, mga kapatid. Balik tayo. Ayan. Para tagdagkuan na ni mga isuon nga naatay advertise ginagmay. Ayan, sana kanina ko pa yun. Iniisip ko na kanina eh. Praise God. Hallelujah. Saan na tayo, mga kapatid? Praise God. Ang key verse po natin, mga kapatid, in the book of Matthew chapter 22, 24 verse 12, mga kapatid. Amen? Okay. Ang sabi nga dito, hallelujah, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Nawa, mga kapatid, ang Jacob hindi kasali dito ha. Amen? Nawa, tayo lang, mga kapatid, hindi tayo kasali dito na manglamig tayo.
Amen. Sayang yung ating napagsimulan, mga kapatid, na nanglamig ka lang. Ayan, thank you po sa pag-type, sa pag-message, at sa pag-comment. Salamat po pala sa pag-type dyan. Okay, salamat kayo. Okay, next mga kapatid, number 2. Medyo mabigat ang number 2. Nawa mga kapatid, amin lang po tayo at mingi lang po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Natanggapin po natin ito mga kapatid ko ha. Huwag po tayong magalit sa akin. Kung ako po matamaan ako dito. Kasali ako dito. Okay, number 2, pride. Sister Gini, kasali pa talaga yung pride. Yes, pride, this is a undoubting the original sin as Satan exalts himself and reach for disqualification, mga kapatid. In the book of Isaiah, si Satan po, mga kapatid, gusto niya i-exalt niya ang kanyang sarili. Ang tawag doon, pride. Number one sin, and then, number 2, pride. Amen? Ang pride, mga kapatid, hindi yan pwedeng makain eh. Amen? Yung pride, mga kapatid, yung gusto mo na ikaw yun ang ikaw lang yung masunod. Ang taas ng tingin sa sarili natin, pero salamat ako, wala yan dito sa GCAP. Amen? Yung halos na pati pastor, yung gusto mo ba na sumunod sa'yo, kilala nyo yan, mga kapatid? Halos siya na gusto, anong topic mo ito? Gusto kong topic na dadalhin mo sa topic sa ating BR ngayon. Kilala nyo ba yun, mga kapatid? Alam nyo ba kung ano yan? Pride. Gusto niyang maging Diyos siya eh. Di siya na lang magturo. Diba? Pinakaayaw ko yung sabihan ka na anong topic natin. Ayaw kong yung topic na masakit ha. Hello, salamat ako kasi wala yan dito sa BR natin. Nagtuturo lang po tayo dito ng tama na sa inyo pa rin ang pagsunod, mga kapatid. Pride. Amen? Ang pride, hindi pala ito makain, mga kapatid. Okay lang sana kung fried chicken yan kasi pwede pa mabubusog ang lahat. Di ba po? Dahil, mga kapatid, sa pride, hindrances to revival. Ang taong mapagmataas, hindi talaga nare-renew niya, hindi siya na-revival, hindi niya na-feel yung presensya ng Diyos. Because the pride, mga kapatid, kung mga minangahan. Isaiah chapter 57 verse 15, ang sabi niya dito, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at maatayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal, ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisi at pagpakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng pagpakumbaba at upang bumuhay ng puso na nagsisisi. Ang Panginoon lang po, mga kapatid, ang napakataas. Ang kayang bumuhay ng mga patay, ang Diyos lang po. Ang kayang magsunod, ang kayang, hallelujah, sundin kung ano yung mga promise niya sa atin. Walang iba. Praise God. Sabi nga dito, mga kapatid, ang Panginoon lang. Sino ba tayo, mga kapatid? Di ba? Wala tayo. Wala tayong tinatawag, mga kapatid. Kaya, ang pride is hindrances of revival. Hello? Hindrances of revival, ang pride. I-take note ninyo, mga kapatid, number 1 sin, kasalanan, and number 2 sin, revival, mga kapatid. Ang pride. Okay lang sana fried chicken yun kasi napakasarap pa naman yung fried chicken, mga kapatid. Kaya kung mayroon kayong kilala nito, huwag kayong mga kapatid, huwag kayong huwag kayong sa kanyang gusto. Dapat tayo ang masusunod kung ano pong kalooban ng Diyos, mga kapatid. No? Minsan pa, pinakaayaw ko talaga, madadala ko talaga pag the word of God na kahit alam yung gawain ng Panginoon, mag-send pa tayo ng legitan, mga kapatid. Diba? Alam nyo ba yun? Ayaw ng Panginoon yan, mga kapatid. Nasa tamang gawain tayo, tapos may link tayo na mga legitan. Anong klaseng Kristiyano yan? Bakang-bakang man. Alam nyo ba, hindi masaya ang Diyos niyan, mga kapatid. Pride yan. Kaya kung meron kayong kilala niyan, i-rebuke nyo na yan. Huwag nyo nang inday-indayin pa.
May kapangyarihan tayo eh. Sayang yung kapangyarihan natin, di natin gagamitin. Sino sila? Sila yung masunod in Jesus' name. Amen? Matuto tayong mag-review, huwag tayong magpabibig dito mga kapatid. Dahil hindi maliligtas ang taong pabibig mga kapatid. Hindi nyo ba alam? Habang ako nag-i-scroll, nakikita ko yung mga link na legitan mga kapatid. Tapos tayo, nagsisend tayo ng hallelujah para makasulod ng mga Bible study. Anong klase yan? Yan ay pride mga kapatid. Kulang nang wala ng revival. Dahil ang mga Christian din ay nakipag-compromise. Nawa, walang nakipag-compromise kahit nandito. Amen? 1 Chronicles chapter 7 verse 14. Kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan, ay magpapakumbaba, ay dumadalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa lahat ng ipakatawad ko ang kaniyang kasalanan at pagalingin ko ang kaniyang lupain. Amen? Hindi mo natin ma-feel ang revival mga kapatid kung hindi natin ipapakumbaba ang ating sarili. Hindi natin maramdaman, hallelujah, kung gaano kabuti ang Panginoon. Hindi mo ma-refresh nung dati na naramdaman mo yung init sa paglilingkod ng Diyos. Kung hanggang ngayon mayroong pride mga kapatid. Kaya ang taong may pride, hindi lalago mga kapatid. Tandaan niyo yan. Kahit ano na lang gagawin yan, hindi yan lalago. Take note po ninyo mga kapatid. Baka sa Sunday wala naman po tayong masagot. Sayang po itong mga mensahe. Okay? Praise God. Hallelujah. Kaya tandaan nyo, ang taong pride, kahit ano pa, kahit saan pa siya papasok, hindi yan lalago mga kapatid. Kaya tayo, pilitin pa rin natin magpapakumbaba sa ating Panginoon. Kaya aware po mga kapatid, be Christian. Be like Jesus. Yes, nandoon yung pag-ibig natin. Pero ang Diyos, mga kapatid, sabi ng Diyos, hallelujah, makasalanan ko pero minahal ka ng Diyos. Pero ang Diyos galit sa mga galit sa kasalanan. Pero ang Diyos, gusto ng Diyos ang lahat ay magsisi. Talikuran lahat niyong ano man dito, kasalanan. Number 2, pride, mga kapatid. Ang pride na, yun na. And number 3 na naman tayo, mga kapatid. Number 3, ano po kayang number 3 sa tingin niyo, mga kapatid? Hindrances to revival. Ako na po ang nagsagot at hindi ko na po kayo pasasagutin. Baka sabihin, Sister Jeannie naman, uy, hindi ko alam nga yun. Okay. Number 3, disunity. Yung pagkabagabahagi. Yung walang pagkakaisa ba? Hello? Salamat ako dito. Nagkakaisa tayo sa profile. Yung iba, walang mga profile. Mag-send lang kayo para magkaisa tayo. Kasi hindrances po din yan sa revival, mga kapatid. Na walang pagkakaisa. Amen? Hindrances pala din yan, mga kapatid. Akala ko, yun lang Sister Jenny, yung makasalanan, yung pride. No, kasali ang disunity. Ang disunity po, hindrances to revival. Yung puso natin, hindi na nagkakaisa. Meron ka ng ibang gusto, mayroon ding ibang gusto yung sister mo, di ba? Hindrances po yan ng revival, mga kapatid. Kaya panatilihin natin na magkakaisa po tayo, mga kapatid. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Sabot-sabot, ragod-tagod. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa pag-amen. Praise God. Hallelujah. Magkaisa tayo. Napakaganda magkaisa. Nandoon yung revival, mga kapatid. Pag tayo po ay nagkakaisa. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi nga mga kapatid, one Lord, one faith, one baptism. Amen? Isa lang ang ating Diyos na ating pinaglingkuran. Tapos tayo, iba't iba tayo ng gusto. Hallelujah. Kaya mga kapatid, magkaisa tayo. Importante yan sa mga anak ng Diyos na nandoon yung pagkakaisa. Sabi nga doon mga kapatid, hallelujah. Sa Episo, okay, dito ha. Episo chapter 4 verse 5. One Lord, one faith, one baptism. And 6, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
Ang sabi sa Tagalog, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasama sa lahat at nasa lahat, mga kapatid. Datapwat ang bawat isa sa atin ay bibigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya mayroon tayong kanya-kanya, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos sa atin. Huwag naman tayong mag-inggitan. Uy, bakit siya ang galing niyang umawit? Bakit siya ang galing niya? No! Hindrances of revival yan, kapatid. Imbes na masaya tayo dahil natuto na si sister mag-share, mag-awit na. Nung dating hindi umawit, nag-inggitan tuloy. Hello, wala yung ganun. But salamat sa dito sa Jacob, wala po yan, mga kapatid. Uy, bakit siya naman umawit? Uy, ako naman po awit. Para sa akin, ibibigay ko talaga sa gusto dyan. Kasi dati, para ang saya-saya ko, mga kapatid, na meron ng magagamit. No? Unity yan, mga kapatid. Ay, bakit si Sister Ali yung umawit? Ako na naman awit, uy. Disunity yun ang tinatawag doon, mga kapatid. Walang pagkakaisa. Ako, napakasaya ko kaya kung may magsalo sa akin ng preach ng Sunday. Masaya ako talaga, mga kapatid, no? Itong sino itong hindi nag-preach pa? Sister Divine. Hallelujah, ibibigay ko talaga kasi makinig talaga ako, mga kapatid, kasi doon mo nakikita nag-grow sila, mga kapatid. Pag meron ng bunga. Kawawa naman tayo, sige lang tag-preach, mga kapatid, pero wala namang bunga, wala nang natuto mag-preach. Diba? Ipagamit natin yung kaloob ng Diyos sa atin. Hindi pa ako nangasaba, mga kapatid, ganun talaga yung boses ko ba? Nandito yung kasama ko, tinitingnan ako, okay? Ingatan ang pagiging disunity. Amen? Ingatan ang ating pagkabahagi-bahagi, mga kapatid. Pagsiraan, ingatan yan. Hallelujah, praise God. Okay? Disunity, mga kapatid. Nang doon ang revival na nagkakaisa kayo. Kung mayroon mang isang nasaktan, magpatawad. Patawarin nyo rin ako naman kung ako po ay nakapagsakit din. Diba? Ganun lang yun, mga kapatid. Okay, number 4 na po. Worldliness, mga kapatid. Worldliness. Yung gusto mo pa na makisaayon ka sa mundong ito, worldliness yan, mga kapatid. Yan po ay ahahadlang sa revival na gusto mo. Nawa na, take note nyo ito kasi i-exam ko kayo next Sunday. Bahala kayo. Hindi ako magsimula sa next topic pag wala kayong nakuha dito. Bahala kayo dyan. Ha? Bahala kayo. Pwede naman din na hindi nyo na ako pa-word of God. Kasi, Sister Jeannie, pa-examine tayo nito. Hindi, pagtanong lang naman ako. Okay, ganun yun. Praise God. Ayoko din naman, mga kapatid, na matapos tayo dito. Matapos ng year na ito, wala kayong nakuha dito sa GCAP. Diyos ko. Huwag niyong hayaan ganun, mga kapatid. Okay, number 4. Worldliness, mga kapatid. Nasa makamundo ka pa. Lagi ka pang nakikiayon sa mundo. Muapil-apil pa kag video ke. Ano ba yung kanta? Nahulog na sangit nga kanta. Ano ba yung kanta? Ikaw nahulog na sangit, gisalo pud ka ni brother. Ay, nahulog din sa langit. Aw, nahulog sa langit diyon. Nahulog sa langit. Sorry mga kapatid. Akala ko nahulog na sa langit. Ay nalagi. Ay namog kanta-kanta ng nahulog sa sangit. Nasangit na tuloy. Tingnan nyo. Yan po ang tawag dyan, mga kapatid. Worldliness. Ha? Worldliness yan, mga kapatid. Ang sabi nga ng Panginoon, hallelujah. Do not conform this word, mga kapatid. Do not conform. Tapos lagi nating sinasabi, do not conform this word. Pero ang ginagawa natin, nagkanta-kanta patay, nahulog na sangit o nahulog sa langit. Nahulog sa langit. Ano ba kanta nahulog sa langit, mga kapatid? Iwan ko ni Sis Tricia, mamaya ka, Tricia ka. Talagang sasabihin mo yan sa akin, nahulog sa langit. Nahulog sa langit, de yun. Iwan ko ba't yun ang aking nakanta ngayon. Okay. Okay, sabi dito, mga kapatid. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang matapatunayan ninyo kayo ay mabuti at kaaya-aya na lubos na kaloob ng Diyos. Hello?
Huwag na tayong makihayon dito mga kapatid na nagbudots-budots po, mubudots po kagkanta po kag-imo ba? No? Palain ta. Amen? Amen pa mo dira. Mura man mo, di mo amen ay. Worldliness. Worldliness. Salamat sa pag-amen. Okay, salamat. Pag-amen ninyo diyan mga kapatid. Basta may exam tayo, hindi talaga ako magsimula sa next Sunday pag wala kayong sagot dito. Bahala kayo diyan. Sinasabi ko yun sa inyo. Okay, worldliness, mga kapatid. Yung nakiayon pa ka sa sanlibutang ito. Tapos, mga kapatid, Sunday, Christian ako. Wow, napaka balaan. Pag ano mga kapatid, Lunes hanggang Saturday mga kapatid. Ang suot mo mga kapatid, hindi na ma-identify kung Christian pa ba. Hello? Agi lang, daan lang muna ako sa gitna talaga mga kapatid. Daan lang talaga ako. Amen? Nakapagtaghoy pa yung pastor. Woo! May pastor din mga kapatid. Nagkakasala tuloy ako dito da. Na Lord, wag na ako makatingin naman ako dito, Lord. Damay pa si pastor. Nagkakasala tuloy. Ha? Hindrances to revival. Grabe, Sister Jeannie, tamaan naman ako, oy. Pikit na lang kayo, mata. Prex, pikit ka na lang, Jod. Kung Christian lang sa pag-Sunday, Prex. Tapos, ipakita pag Sunday. Christian na Christian siya, mga kapatid. Nako! Hallelujah! Sorry, mga kapatid, ha. Daan lang po ako sa gitna. Hindrances to revival. Ang sabi sa Santiago chapter 4 verse 4, kayong mga mangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos? Ha? Kung nakipagkaibigan pala tayo sa sanlibutan, nakipag-away tayo sa Diyos. At yun ang dahilan bakit hindi tayo na-revive. Hello? Kasi inaway mo ang Diyos eh. Hindi ka nare-renew, hindi ka nare-restore. Hallelujah, gusto mo ma-feel ang presensya ng Diyos, pero wala nang revival dahil nakipag-uyon-uyon pa man sa kalibutan. Abay, patagoy-tagoy mga kapatid. Wut-wut! O, di ba? Mga laki diha. Sapungi lang yun yung matag yun. No? Hallelujah, sapung-sapungi lang yun ninyo na. Nasig butahan. Lord, pasaylo ako, Lord, kaya nakakita man dyan ko gwapa. Yun, sa paning babae, po mga igsoon nga. O lagi. Una to akong gingon. Kamu na'y bahala. Magtimbang-timbang. Timbang-timbangan ninyo unsa ka maayo ang Ginoo. Gitudloan ta pagka maayo. Pero usahay mga ison, kalabanon pa nato ang nagtudlo. Ay kana siya. Grabe na ka judgmental audi kung giganahan kasi ang gisuot, suota lang gud pod. Di ba? Tinuro lang natin ang tama mga kapatid. Amen. Jikap. Hello. Ba't walang tao ang 8? Ayaw kong mag-preach ng ganun mga kapatid na walang tao yung 8. Kitan nyo mga kapatid ko. Okay, sabi dito, sino man ngang nag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Salamat sa aking napakabait na kapatid, Sister Miss Andy Madrigal. Madrigal ay yung pangalan niya, mga kapatid. Salamat sa pag-akyat. Pwede nyo pa i-share, mga kapatid, para bawi-bawi din ba kayo kung napalo kayo ngayon, mapalo din yung iba. I-share nyo sa friend niyo, sa kaaway niyo ngayon, mga kapatid. Para bawi-bawi din. Ay, talagang gusto nyo, talagang pandamay po mo. Kamu-kamu, rade ay. Ang mga worldliness, mga kapatid, kusog kayo sila manghatak. Tayo, ito ang dapat pakinggan natin, hindi tayo manghatak. Ihatak nyo yung kaaway ninyo para kung napalo kayo, di, sabay-sabay na tayong napalo lahat. Ha? Okay, worldliness, mga kapatid. Yun. Damay-damay ba? Suman mo kamo raman pod. Ayaw mo pag ginana, damay-damay ning ato ah. Kung napalo man ko napalo man sad mo, daghan na ta. Ha? Napalo po ko eh. So, pagtuon ninyo sa kuwan, hindi ko napalo. Palo ko eh. Palon, jud ta ni ron. Okay. Next verse. 1 John chapter 2, verse 15. Dapat natiknot ninyo to mga kapatid. 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Hindrances. Ano po daw? Hindrances of revival.
kung nasa atin 'to, hindi talaga tayo na-revive, oy. Kahit paanong ganda ng preaching ni Sister Jeannie or ni Pastor Jimwell, Pastor Jory. Kani si Pastor! Ikaw, Pastor ba? Di na jud ko makinig sa'yo. Hindi na ako makinig sa'yo kasi lagi mong tinuturing yung kasalanan. Malay ko ba kasalanan nyo yan? Di ba? Okay, sabi dito sa 16, sapagkat ang lahat ng nasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan ito, mga kapatid. Kaya, hindrances of revival, worldliness. Worldliness. Take note ha, kung nag-take note kayo dyan. Number 5 na po tayo kasi number 8 tayo ngayon, mga kapatid. Unbelief. Unbelief. Hindrances to revival, ano po daw? Unbelief, mga kapatid. Unbelief. Ayaw kong magpaspas, mga kapatid, para hindi ako matapos na wala kayong alam. Gusto kong dandahanin kasi napakasarap pag dandahanin natin ang salita ng Diyos. May alam din ako, may alam din kayo. Hindi po ang nag-preach lang niya, paspas man kayo siya mo preach. Dati mga talagang parang tracking akong baba. Tinuod lang sa akong live. Kaingon sila, grabe Sister Jeannie, waras man. Hindi ko talaga alam anong keywords mo. Pero ngayon natin, hiningi ko sa Panginoon na, Lord, dandahan naman yung pagsalita. Bigyan mo naman ako ng talino ba na, shuwaya. Di ba shuway? Sa ano pa mga kapatid, tinatawag na Arabic, shuway. Sabi pa ng amo ko, pag ikaw magsalita, ang bilis ko daw. Kaya ngayon, salamat sa Panginoon kasi na may shuwi na ako, mga kapatid. Shuwaya. Okay. Unbelief. Punta na po tayo, mga kapatid kasi dami na akong napuntahan. Okay. Unbelief, Matthew chapter 13, mga kapatid. Chapter 13 verse 44. Hallelujah. 54, mga kapatid. Ang sabi dito, at pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuturuan sila sa kanilang sinaguga. Ano pat sila'y nangataka at nagsabi, saan kumuha ang taong ito sa ganitong karunungan at ganitong mga pangkapangyarihang gawa. Ito po, mga kapatid, napatanong po, no? Ang taga-Parasiyo, bakit kaya? Hindi sila naniniwala sa Panginoon eh. Ang tawag po dito, unbelief, mga kapatid. Unbelief. Nawa, hindi tayo katulad sa ganitong tao. Kahit nakita na nila na pinagaling ng Diyos ang mga bakol, nakakita yung mga bulag, pero nandoon pa rin sa kanila yung hindi naniniwala. Ang tawag doon, unbelief, mga kapatid. Next, number 6 na po tayo. Ito na po, mga kapatid. Prayerlessness. Tapulan manalangin. Wala nang devotion. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa pagkaon, Lord. Amen. Wala na, mga kapatid. Tulog ka na lang ng tulog. Kaya, hindrances of revival, mga kapatid. Prayerlessness. Wala na tayong prayer. Wala na tayong communication sa ating Panginoon. Kaya, ang taong hindi nanalangin, mahadlangan talaga ang revival, mga kapatid. Bakit? Sabi ng Panginoon manalangin kayo walang batid. Sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, mga kapatid, prayer without ceasing. Hindrances to revival, mga kapatid, prayerlessness. Wala nang panalangin, wala nang prayer, wala nang devotion, mga kapatid. Kaya tayo, hallelujah, panatilihin natin na manalangin. Kaya huwag tayong mapagod every Monday nga manalangin tayo. Hindi lang po dito, mga kapatid. Even sa inyong mga bahay, sa inyong pagtulog, manalangin kayo. Kung gusto nyo, mga kapatid, na lagi kayong na-revive. Amen? Kung gusto natin, mga kapatid, na-refresh nato talagi. Amen, mga kapatid. Praise God. Unbelief, prayerness, and then, sabi dito nga sa 2 Chronica, chapter 7, verse 14. Kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan, ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran, ha? Take note, ha? May talikuran. May bagong harapin, pero may talikuran. Siyempre, pag tinalikuran, huwag nang balikan. Kasi yung iba, mga tinalikuran ko na, pero binalikan ko pa. Hallelujah!
Tinalikuran, binalikan. Kayo talikuran kita. For example lang to ha. Sandi kasi ngayon, talikuran ko muna tong ano yung tawag natin kanang ikog sa iring. Sandi kasi. Sandi mga kapatid. Lagay ko muna dito. Itago ko muna yan. Pero babalikan mamaya. Pabuot na naman pagaling sa church. Yun, ano po yun mga kapatid? Hindi yung pagsisisi. Uy, tinalikuran mo lang ng mga 5 oras yata. Pero binalikan mo naman yung ikog sa ere mga kapatid. Sabay pabuhot na ka ba? Tapos, Sunday na naman. Ato na naman po tayo kapatid. Repent na naman tayo. Ano yan? Repeaters. Hindi yun. Repent mga kapatid. Hello? Ganon din po sa mga kasalanan natin. Ngayon, nakagawa kayo na nagsinungaling kayo. Nagrepent na kayo, mga kapatid. Bandang huli, nagkasinungaling na po kayo. Balik lang, huwag kayong mapagod na humingi ng tawad sa Diyos. Hello? Huwag kayong mapagod. Kasi ang Panginoon, mga kapatid, hindi pa judge eh. Lahat po na tumawag sa Panginoon, pinapatawad. Humingi lang kayo ng tawad sa Diyos. Lord, makapagsinungaling talaga ako, Lord. Salamat sa pag-accept dyan sa ate no? Hallelujah. Humingi lang tayo ng tawad sa Diyos. Hindi man natin maasahan talaga na magalit tayo, Lord, patawarin mo ako, Lord, magalit ako. Ganun lang, mga kapatid. Humingi lang ng tawad ng Diyos. Amen? Importante kasi na humingi tayo ng tawad. Aminin natin, Lord, nagkakasala ako. Lord, nakapanakit pala ako sa sister ko. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Accept and humingi ng tawad sa Diyos. Lord, ito po kasi ako, tao lang ako, Lord. Wala namang masama, mga kapatid. Ilang beses ka mang nagsinungaling, ilang beses ka rin mag-repent ka rin. Darating yung panahon na hindi ka na makapagsala kasi, ay, nahiya na ako, Lord, oy. Di ba? Gawin ko na, Lord. Gawin ko na talaga, Lord. Di ba? Hanggang kailan ka magsigig balik-balik gampo kagay pasaylo antod ikaw na mapulan pero ang Ginoo willing paghihapon nga mopasaylo nimo. Di ba? Willing paghihapon siyang dawaton ka bisan sa tingin sa tanaw nimo sa imong kaugalingon usa na ka kabasura. Bisan sa tingin mo sa iyong sarili na sa sarili mo hindi na ako mapatawad sa Diyos. Humingi ka lang ng tawad, kapatid. Amen? Dahil patawarin tayo ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi nga dito, hallelujah, talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Akin ngang didinggin sa langit at ipatawad ko ang kaniyang kasalanan at pagalingin ko ang kaniyang lupain. Amen? Yan po ang number 6, prayerlessness. Pray lang. Kung nagkasala kayo ngayon, mga kapatid, manalangin kayo. Mamaya, manalangin pa rin kayo. Lord, patawarin mo ako, Lord. Lord, patawarin mo ako, Lord. Kung ano yung kasalanan mo, sabihin mo sa Panginoon. Okay, number 7 po. Ay, ito, ang daming matamaan dito ngayon. Itaas mo na ang kamay, be, sa present. Wala. Number 7 na tayo, mga kapatid. Malapit na tayong magtatapos. Ayaw nyo bang ma-revival kayo? Hallelujah. Ayan. Okay. Nagising na sila, mga kapatid. Ito talaga, kadalasan talaga, tamaan talaga lahat dito, mga kapatid. Iwan ko ba, ito yung mensahe ngayon, ay talagang aware kayo ngayon. Number 7, excited na ba kayo? Okay, number 7, materialism or materialistic. Ito pala, mga kapatid, hindrances of revival. Hello, napabong diha? Hindrances of revival, ang materialistic. Amen? Kung ikaw ngayon materialistic ka pa, Lord, may bago ka ng damit, bili ka pa rin ng bago. May cellphone ka na, bili ka pa rin ng bagong unit ngayon, mga kapatid. Ano yung unit ngayon na pinakabago na naman? Mga iPhone, ano ba yun, mga kapatid? Bili pa rin tayo kasi hindi tayo satisfy eh. Ganon po ang worldliness ngayon, mga kapatid. Ang mundo ngayon, kung ano yung mga, dito na, hindi ko na ilayo sa amo. Talagang, kung ano yung pinakamahal yung bibilihin nila. Sino ba naman ako, mga kapatid, di ba, no? Mag-vote ka, Sister Jenny, na siya ikabili, ikaw wala kasi, di ba? Yan po, mga kapatid. Real talk tayo. Totoo yan, mga kapatid. Kaya tayo dito,
Huwag na nating pangarapin yung mga hindi na maibigay. Uy, amen? Huwag na tayong magiging materialistic, mga kapatid. Hindrances din po pala yan sa di natin ma-revival, hindi tayo ma-refresh, hindi natin ma-feel ang presensya ng Diyos. Isa yan, mga kapatid, na hindrances sa buhay natin. Focus ka. Focus ka kung ano ka ngayon. Kung anong meron sa iyo, pasalamatan mo ang Panginoon dyan. Kung anong ibinibigay ng Diyos sa iyo, ang tao hindi siya mapasalamaton na may binigyan daw dito ng 50. 50 lang naman yun. Hindi ba yung blessing? Ibig sabihin, materialistic ka talaga eh. Naku, pag ako lagi kausapin, direct to the point talaga ang sister ninyo, mga kapatid, kaya patawarin niyo po ako. Ang taong materialistic kahit pa, ang taong tinatawag mga kapatid na normal, kahit piso pa yan, kahit 20 pesos pa yan, matuto tayo magpasalamat, oy. Amen? Hindi ako nang galit, mga kapatid, ha? Kung materialistic pa tayo, hanggang ngayon, mga kapatid, magbago na tayo. No? Magbago na, mga materialistic. Okay, sabi dito, babasahin ko lang po para hindi po tayo maggawa-gawa ng mga salita na wala akong mapatunayan. Okay, materialistic ang ating pinag-usapan, number 7. Mayroon pa pong last, pero hapit na ang akong oras. Yun daw, 46 minutes na ako, mga kapatid, at talagang nakautang na ko gamay. Nandito na yung alaga ko. Sige, mga kapatid, materialistic. Ang sabi dito, mag-ilag kayo sa pag-ibig ng salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin naman ang nagsasabi, sa anumang paraan ay hindi ko kayo iiwan, pababayaan. Isa po yan na promise ng Panginoon, mga kapatid. Kaya satisfied tayo kung anong meron sa atin. Nakakain tayo, mayroon na tayong cellphone, mayroon na tayong mga bag, mayroon tayong mga damit. Pero ang iba, mga kapatid, pinapangarap pa nila kung ano pang masyado, gusto pa nila na mas gusto pa ako makita na ganito ako kaatanyag na tao. Kung ganun, mga kapatid, hindi talaga nila naranasan yung revival. Kaya iwasan natin ang pagiging materialistic, mga kapatid. Mag-ilag kayo sa pag-ibig ng salapi. Kasiya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsasabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan na hindi kita pababayaan, mga kapatid. Wow! Isang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi sa Revelation chapter 3 verse 17, mga kapatid. Sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at makamit ang kayamanan sa hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalaman ikaw ang aba sa maralita, dukaw, at bulag, at hubad. Yung sinasabi mo sa inyong sarili ba, ay mayaman ako. Pero ang tawag sa inyo, mga kapatid, dukha, hubad sa mata ng Diyos. Amen? Sabi dito sa ating binasa sa Apocalypse chapter 3 verse 18, ipinapayo ko sa inyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng maputing damit upang inyong maisuot at upang huwag mahayag ang inyong kahiyaan, kahubaran at pagpahid sa mata na ipahid sa inyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ano po daw ibig sabihin dito, mga kapatid? Dalisay na apoy na mula sa ating Panginoon. Yung presensya ng Diyos na yun, maranasan mo, mga kapatid, kung gusto mo na ma-revive ka. Isurrender mo lahat, yung kasalanan, yung pride, yung disunity, yung worldliness, yung unbelief, yung prayerlessness, yung materialistic, para mayroon kang apoy na matatanggap at magbago. Yun ang dahilan na mabago ka. At yun ang dahilan na ma-revive ka, mga kapatid. Amen? Handa na ba natin isuko, mga kapatid, kung ano tayo? Kayo rin at kayo lang ang Panginoon ang nakakaalam. Last, lack of rest, mga kapatid.
Lack of rest, mga kapatid. Hindi marunong magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Hindi mag-thank you sa Diyos. Kahit 50 pesos lang. Sinabi lang, kunti lang yun. Ha? Ibig sabihin doon, mga kapatid, hindi niya naranasan yung revival ng Diyos. Kahit magkano pa yung ibibigay sa'yo, matuto kang mag-praise. Thank you, Lord! Amen? Porkit ba ay 50 pesos lang, mga kapatid, ipagsabi po pa, 50 pesos lang yun, ganito na ganyan. Naniwala kayo dyan, mga kapatid? Sabi ko sa inyo, maniwala lang yung katulad siguro sa kanya, yung peso. Hindi na naman nagpapasalamat sa kunting bagay, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, tinuturuan tayo, mga kapatid. Paano ba natin? Pastor Jimuel, ikaw po ang mag-altar calling kasi nandito na po yung amo ko. Tatapusin ko lang po at i-ready nyo lang po, mga kapatid, dahil ibigay ko po ang altar calling kasi nandito na po yung amo ko. At nawa, mga kapatid, babasahin ko po muna, hallelujah, ang ating tinatawag na lack of rest, mga kapatid. Anong binibigay ng Diyos sa'yo? Purihin mo ang Diyos. Yan man, mga kapatid, is ano mang binibigay ng Diyos sa'yo. Thank you, Lord. Amen? Huwag niyong hayaan, mga kapatid, na ay, kakunti lang naman yan. Kaya ang taong hindi marunong makontento, laging balisa, mga kapatid. Makilala niyo yan. Lack of rest, mga kapatid. Lack of thanksgiving. Hindi na marunong magpasalamat. Wala na siyang pagpasalamat, mga kapatid. Bakit? Sinasabi kasi niya, kulang pa naman to. Ako nga, sabi nga, mga kapatid, thank you nga ako kahit ganito yung sitwasyon ko, magagamit ko pa rin yung yes ko para i-share ko sa iba. Thank you, Lord, kahit hindi ako nakalabas ko. Malaki na po ang pagpasalamat ko sa Panginoon, mga kapatid, na maibahagi ko rin ang salita ng Diyos sa inyong lahat. Gamit ang true dito, mga kapatid. Gadget na ito, mga kapatid. Ang sabi nga sa 1 Thessalonica chapter 5, mga kapatid, verse 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kaloob ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya kung ano po ang meron sa atin, para maramdaman natin ang presensya ng Diyos, ito lang ang inyong isipin. Lord, salamat sa bagong buhay. Lord, salamat sa mata na makakita ka. Lord, salamat na makalakad pa ako ng maayos. Lord, salamat sa bagong pag-iisip ko, Lord, na pwede ko pa pala yung mga negative ko mapulihan ng pag-ibig. Mapulihan ng mga positive. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Balik tayo sa ating key verse, mga kapatid. At huwag nating alisin yung key verse natin. Dahil dito na po tayo magtatapos, mga kapatid ko. Ang sabi sa ating key verse, kahit hindi ko na babasahin, pero babasahin ko pa rin. At dahil sa pagnanasa ng katampalasan, ang pag-ibig ay maraming pag-ibig ang lalamig. Datapwat, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siya lang ang magtiligtas. Pagtiyagaan natin na humiwalay sa kasalanan, pagtiyagaan natin na yung pride, hindi na tayo maging pride, yung pagiging disunity natin, alisin na natin. Yung worldliness natin, alisin na natin. Unbelief natin na hindi tayo naniniwala na may Diyos, alisin na natin. Ang prayerlessness natin, baguhin natin. Kung materialism pa tayo hanggang ngayon, baguhin natin. Kung lack of praise pa rin tayo hanggang ngayon, baguhin natin. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin na, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, na aming napakinggan, nawa, O Lord God, ito po'y titigin mo sa aming mga puso. Upang sa ganun, O Lord God, hallelujah, maging karapat-dapat po kami at hindi po mahadlangan ang revival, Lord. Bagong puso, bagong pag-asa ang ipagkaloob po sa amin. Lord, kilala mo po kaming lahat. Nandito po kami, Panginoon, upang matuto kung ano po ba talaga ang dapat naming gawin dito sa mundo. Para alam din po namin, Lord, ang purpose namin dito sa mundo. Kaya, Lord, salamat sa oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang Jika family na magkaroon po ng unity,
mawala na po yung mga pride, mawala na po yung mga hindi maganda, worldliness. Pagpalain mo po, Panginoon. Sa iyo namin, itinataas ang gawain nito. Sa pangalan mo, Lord, in Jesus' name, we pray. Amen. Pastor Jemuel, ibibigay ko po sa iyo at salamat po at nandito na po ang anak.